Hi Scorpio, mid-June 2026, mid-month na tayo ng Hunyo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Scorpio, kamusta? Scorpio energy, ano pong kailangan marinig ng mga taong ito ngayon? Mid-month of June, guidance, advice, message, Scorpio energy, any guidance po para sa kanila. Temperance card. Okay, kumpol na bumagsak. Pero gusto ko pang mag-art. Okay, sige, I guess yan na lang muna. Temperance, isa-isahin natin. 4, 7 of Wands, 5 of Wands, on fire. 7, 7. Okay. Bunot pa tayo na lang. Page of Cups, 10 of Pentacles. Ayan na, supa sumama. Hindi natin pipigilan, Scorpio. Mid-June 2026. Nakikita ko dito sa bolang kristal ni Moonchild ang pag-iwan nyo ng proteksyon sa relasyon man ito or pagdating sa inyong mga posisyon, pagdating sa trabaho. Yes po. Nagbabalance, no? Between money, family, relationship, and your career. Actually, andito na lahat. Maaring ang higit na atensyon o ang mga mata ng karamihan ay mapunta sa inyo. All eyes on you, Scorpio. Dahil na rin siguro dito sa patuloy niyong pakikibaka, pakikipaglaban. At dito ay hindi kayo mawawala ng ilang opportunities, ilang offers, positive possibilities, si 7 of Cups. Kasi nga nakikita ng taas or nakatataas kung hindi tayo magiging praktikal, yung inyong kakayanan. Yung effort, yung tiyaga, lalo kung alam niyo sa inyong mga sarili na ito ay patuloy niyong pinupush. Binibigay ko nga yung best ko, Moonchild. At yan po ay hindi mababaliwala. Hindi kayo mawawalan, guys. Yes. I-claim na natin yan. So, hindi mawawalan. 10 of Pentacles. Money, abundance, na kung saan hindi lang kayo ang magiging happy. Pero syempre, papati ang family or mga mahal nyo sa buhay. Kasi, andito rin sila. Yung iyong mga whys, yung iyong dahilan kung bakit ka patuloy na nanlalaban. Kaya naman, yung pagsisikap mo, yung alam mong pagprotekta sa relasyon na to or posisyon sa trabaho, patuloy na pwedeng mag-level up. May something ganda dyan at lakas. Speaking of ganda, si Venus, the planet of love, beauty, attraction, money sign din si Venus. Astrologically, maaaring kailangan kong mabanggit ito. It will enter your 10th house, Scorpio. 10th house of career. Yes, mid-June. So, ano na to? Ito na, sobrang umaayon sa ilang barahan nyo. May gandang impormasyon, balita, na maaring may kaugnayan din po sa inyong kaperahan. Hindi imposible na merong pag-increase or gaano man kalaki-kaliit ito ha. It could be a promotion or pag-level up sa position. Kahit sa simpleng recognition, guys, sabi ko nga, mapupuna kayo, napapansin kayo. Hindi nyo pa man ito masyadong halata o ramdam. Agad-agad. The temperance card, lalo kung naiinip kayo or feeling nyo hindi kayo na-appreciate or nakikita, guys, napupuna po yung pagsisikap nyo. Lalo parang nagiging competitive din yung energy ng isang Scorpio na ang ganda kasi palaban. Nang nananatili, syempre sa balanse lang, nang walang pagkalabis or kulang. Yes po. Money-wise, since ito na, i-claim na natin ito. Money-making opportunities. It could be a project, opportunity, offer. You will be financially covered. Meron tayong darating na, new moon. Yes, pasok na to. Ngayong mid-June.
And nagbibigay din ito sa inyong mga finances. New moon is all about fresh starts, new beginnings, new offer, why not, new project, new client. Ito po sa 8th house, napakalawak. Maring it could be a bonus, a commission. This is about other people's money, guys. Maring may kaugnayan din sa mga hindi sa hinihikayat ko kayo. If ever meron kayong hinihintay na in a way parang natagalan or nabagalan, nainip na nga kayo, Scorpio, pagkakautang. Connected din po kasi dyan, pumapasok yung loans. Pagdating sa mga credits nyo, sa bangko, sa gobyerno, ang lawak po niyan, ha? So, in a way, meron at merong papasok, guys, na kaperahan. I-claim na natin yan. Meron lang ako ilang tansyon na nakikita. Baka dito mag-apply kung talagang feeling nyo ang bagal, ang tagal. Hindi naman kailangan mainip. I mean, syempre tao lang din tayo, lalo kung ito'y kabayaran, halimbawa sa pagkakautang sa inyo, or kayo yung may pagkakautang, reversal, ang ating mga ganapan, yung energy. Take it easy, kalma, merong dahilan ng mga bagay. Okay, huwag kang magmamadali. Not the best time para magpadalos-dalos kayo kasi nga nagiging competitive, on fire. So, minsan, pag masyado tayong on fire or excited, halo-halo na emosyon eh. Yung excitement, yung paglaban nyo, pag-iwan nyo ng protection, baka hindi nyo makita. Okay, ito, the Two of Swords. May confusion akong nakikita na baka meron kayo palang nasasagasaan or baka meron kayong hindi mapuna. Meron na palang hindi okay. Okay, very important to take it easy, pag-aaralan ng mga sitwasyon, lalo pa if this involves money. Investment kasi si 8th house din eh. Or halimbawa rin for some of you, kasi may mga offer. Could be partnership. 7-7 is about partnership. 8th house connected naman sa shared finances. Alam ko, minsan may nami-mention ako astrologically, Scorpio, hindi na ito kailangan pa laliman, pero maaaring mabanggit ko lang, para kahit paano, meron kayong ideya kung saan ko hinuhugot po yung ilang messages. Si 8th house connected, shared finances, partnership, or shared resources, yung mga bonds nyo dyan, if ever nasa isang meron kayong kasosyo na matatawag, naghahati. Very important, hindi magiging okay ha, kasi nakikita ko, nagiinat yung mga situation dito. Dalawa lang ito. Since nagiinat ang kaperahan, meron papasok na kapera. Ayan, pera, sabi ko, money is coming, guys, pero baka meron ding pag-init ng ulo. Lalo kung meron kayong makita or hindi mapuna, makaligtaan. May tension lang ako, nakikita sa part na yun. Stay balanced, moderation, the temperance card, naka-reverse, yung temper natin. Minsan, syempre tao lang tayo, di ba? Lalo kung medyo on fire yung mga tao. Baka may ilang demands sa paligid. Reversal ha, kung hindi to sa inyo mismo, sa matatawag yung partner ito. Reversal, or ilang tao sa paligid. Okay. Sana kahit paano nakukuha ko dun. Nag-iinit ang mga situation. Pero yung pag-init na ito, kung maibabalanse nyo at di kayo masyadong mainit, magmamadali, stay put ka lang dyan. Kita nyo, alam nyo, unang-unang sign ko kayo nakita. Hinarap na yon. Meron ako nakita sa TikTok. Nare-restrict na naman tayo. Wala naman tayo pinapakita. Turning your camera off. Okay. Ang higpit-higpit ni TikTok. Ayan. Alam nyo, bedroom voice pa po si Moonshot. At bahagya pa rin tayong inuubo, pero ilalaban natin yung mga pag-iwan ng protection. Kasi andito yung passion eh. Tingnan nga natin, sandali. Alam nyo, kailangan ko ata i-edit kayo. Kasi ang dami kong nakikita sa cards nyo. Yes, si Mars. Kasi on fire nakikita ko sa mga barahan nyo. So, sinilip ko si Mars. Mars, the planet of energy, action, nasa inyong mga 7th house, guys. 7-7 ang mga dito. 7th house of partnership, relationship, as I mentioned, or marriage. So, andyan yung passion, yung affection,
na kapag masyadong nasasobrahan, baka mauwi sa contemplation. Ano daw, puro siya, hindi. Ayaw natin magkaroon ng gusto, ilang battles, yung conflict, yung tension. Ayan. So, iwas kayo dyan, ha. Ito, kailangan nyo iwasan yung ilang negative energy na, alam niyo yun, hindi makakatulong para higit yung ma-achieve or ma-reach yung mga gusto nyo pagdating sa kaperahan, money, and your career sector. As long as andito, alam nyo sa sarili nyo na nagpo-push kayo nang walang pagkalabis sobra ha. Meron lang ako ilang imbalances na nakikita doon. Kasi minsan kapag masyado tayong nag-iingat, nagiging competitive, baka maging perfectionist ang ilan, or sabi ko nga baka tuloy-tuloy lang kayo na hindi yun napupuna, meron na palang nasasagasaan. So, very important na makita nyo ang buong larawan, Scorpio ha. Huwag kayong magmamadali. Mid-June. As long as nandyan yung love and yung passion. Ito love, guys. Wedding card, umangat. Nasa Hunyo kasi tayo. Wedding month ngayon. Madalas bumabagsak ang wedding card, si Four of Wands. Why not? Pagdating sa love, alam ko more on sa career, money yung naiwan ko. But 7 is about relationship, guys. On fire. Baka dyan mag-resonate for some kung hindi sa buhay, karera, or pera, ha. Love is in the air. Nag-iinat. It could be something special. Meron something special connection. Kung single kayo, sa 8th house malalim. Maring secret pa ito, secret lover kung single. Or nandito na sa secret affair. May ganyan yung energy. Nag-iinit. At lumalalim. Pero yun lang, ini-encourage kayo to stay balanced ng ilang baraha dito. At huwag kayo mag-rely doon sa ilang drama sa hapon. Umiwas kayo dyan. Alam ko may hugot pa. Ito yung guidance advice na marahil ay kailangan yung marinig. Mid-June 2026, Scorpio.